Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din sa mga Filipino Overseas Independence Day ngayon. Araw ng Kalayaan, kumusta ka na? Nako, buti naman, Tolben, Independence Day, 119th Independence Day celebration, 119 years na pala. Alright, dahil dyan, ako ho'y may kunting mensahe lamang. Huwag hong papansinin yung mga kiyaw-kiyaw ho dyan ng iba na parang gustong palitan ng pangalan ng Pilipinas. Sus, Mariusip. The best way para ito ho'y ignore the ignorance of the someone na kilala nyo na ho, yung maingay sa Kongreso. Kayo na ho, bahalang bumalanse dyan. Ang tingin mo? Ay, ewan ko, Tolben. Ako nakastigo ko na, nakastigo mo na. Kumbaga sa kuwan, nakula na, nalabhan na, piniga na, sampay na lang kailangan ng mamang yun. Ito na ang pagsasampay na ginagawa ho natin. Imbestigahan na serbisyo publiko, umpisa na! Pinay sa Saudi, nagpapasaklolo, makawala na sana sa kalbaryo. Sinasapatos kasi kapag bad trip ang amo. Alamin sa Kilos Pronto. SSS benefits ng amang namatay. Mga anak 1 taon nang naghihintay. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay. Tuloy-tuloy lang ho mga kaping, ating hong hybrid integrated public service. Ito ho yung ating isang reklamo ho rito mga boss. Isang empleyado na lumapit ho sa ating upang reklamo kanyang kumpanya na hindi hinuhulugan ang SSS at Pag-ibig. Ang kumpanya naman nag-issue ng mga cheque bilang bayad sa empleyadong nagreklamo. Ito raw ang halaga ng mga binawas sa kanyang sahod para sa SSS at Pag-ibig contribution. Pero ang siste, ang mga checking in-issue, tumalbog. Action solusyon ora mismo, Kilos Pronto, panoorin. Lumapit sa Hybrid Integrated Public Service ng BITAG si Marian Escobido para magreklamo sa muli hindi pagbabayad ng kanyang Social Security System at PhilHealth contribution ng agency na kanyang pinapasukan. Nagkaroon man umano sila ng kasunduan na ibabalik na lamang ang kanyang naibayad na kontribusyon. Pero mga checking ini-issue sa kanya, lahat talbog. Kilos Pronto. Sinamahan ng KP team si Mary Ann sa Better Business Linkages o BBL sa Timog Avenue sa lungsod ng Quezon. Tumangging humarap sa kamera ang pamunuan ng nasabing ahensya, pero tinuldukan na nila ang sakit ng ulo ni Escobido. Pera na ang kanilang ipinalit sa pobre. Papasalamat po ko sa Kilos Pronto na naibalik po ng cash yung
Cheddar po po. Ay, very good. Kailangan pa palang, pwede naman palang Castolben. Bakit ba? Kailangan pahirapan. Diyos ko po naman. Diyan lang sila sa tabi natin. Oh! Kaya walking distance lang, kinatok! At pagkatok, abay, bayad. Binilang agad yung pera. Sana, kung mga ganun, wag na hong patagalin pa. Kung pwede naman, kung kaya naman, gusto niya pa siguro pre-advertisement. Siguro gusto Exposure. exposure. Tulad nung isa sa Kongreso, negative publicity is still a publicity. Oo nga, itago na lang na sa pangalang Alejandro yung hayop yan. na. Anyway, public service po muna tayo. OFW sa Saudi Arabia, sobre na nga sa trabaho, ginugutom pa ng among Arabo. Ano yan? Sa dami ng trabaho, namamaga na ang paa ni Leah Jean Mosquera. Nagawa pang bulyawan ng walang awang amo. Hindi pa nakontento ha. Kinukulong na, hindi pa pinapasahod. Ano yan? Anyway, kasama po natin sa studio ngayon si Jenny Lynn Tigalina, kapatid ng OFW na si Leah Jean Mosquera. Magandang hapon sa iyo, Jenny Lynn. Magandang hapon po, sir. Alright, so si Leah tumawag sa iyo, humihingi ng saklolo. Opo. Gusto na makauwi. Opo. Okay. Yung amo niya, hindi siya pinapasweldo, kaya kinukulong pa. Oo, 3 months na yata na hindi binibigay or 4. Magpo-4 na yata Paano ngayon. kinukulong? Kinukulong siya sa kwarto niya, hindi siya makalabas. O pag lumabas sila mag-anak, yung mga pamilya, siya naiiwan sa bahay, nilalak siya sa kwarto? Hindi, nilak lang daw siya po kasi ano daw po yung parang nagalit daw po sa kanya yung amo niya. Okay. Hindi rin siya pinagamot yung namamagang Hindi paa niya? po. Ilang beses niya pong sinasabihan, di pa rin po pinapansin. Alright, Jenny Lee, sandali lang ha, dahil diretso na tayo dito, makakausap natin yung kapatid mo, si Leah Jean Mosquera. Leah Jean, magandang umaga sa iyo dyan, Leah Jean. Magandang umaga po, sir. Alright. Salamat po sa aksyon ninyo. Ay, wala pa ma'am, sandali. Para anyway, gagawan kaagad natin ang solusyon dyan. Of course, live tayo ngayon sa PTV4, live tayo sa Kilos Pronto Facebook. Kasama natin si Tol Ben Tulfo. Ang iyong kapatid, si Jenny Lynn, narito rin sa atin sa studio. Si Erwin Tulfo po ito. Okay. Dalawang katanungan lang, Leah Jean. Sa mga oras na ito, nasaan ang amo mo? Nandyan ba kayo? Nagpapahinga? Lumayas? Anong ginagawa? Natutulog po sila. Natutulog pa sa mga oras na ito. Namamaga pa rin ba yung mga paa mo? Hindi ka pa rin ba pinapatignan sa doktor? Hindi po, papalik-balik lang po. Sabi po nila, gagaling lang po daw ito. Bakit nga ba namamaga? Ano ba yan? Napilay ka or may nakain ka? Sa sobra pong trabaho na walang katapusan po, tapos sasabihin pa po na wala akong trabaho po. Bakit po? Kung wala akong trabaho, makakain sila ng maayos. Malinis yung bahay nila. Wala pa yung trabaho yung katulong. Ikaw ay all around, ganun ba? Opo, all around po. Tapos yung amo ko po kasing lalaki, may anak sa unang asawa po. Araw-araw rin po dito, kaya dagdag pa rin po sa trabaho po. Ang dami pong anak at saka mga apo po. Diyos ko po. Abay, hindi domestic help lang kailangan yan kabayo at saka kalabaw. Naku, si Mario. Kaya nga po, sabihin po niyan, ngayon po na Ramadan po, pag magkatapos po kami ng kain is 3 a.m. or 4 a.m. po. Tapos kailangan ko po magising ng 8 a.m. po. Sabi ko, tao ba to? Sabi ko, wala silang awa sa ba? Sabi ko, hindi man lang nila ako bibigyan ng na makapahinga. All around po, magluluto pa po ako. Tapos linis ng bahay. Maglinis ng bahay, maglaba. Lahat. Opo, lahat po yan. Kulang na lang ako, pati asawa niya, alagaan ko pa Diyos ko po naman. At kinulong ka pa raw. Opo, kinulong na po ako kasi nagsabi na po ako na kanya, pag ganyan lang din yung parati niya akong pagbintangan. Pinagbintangan po kasi ako na sinaktan ko daw po yung anak niya po. Kahit hindi naman po, kasi po ganito po yun. Nagluluto po kasi ako, tapos lumapit, tinawag ako ng amo ko pong babae. Sabi doon niya, hulihin ko daw yung hibon sa rooftop po. Napaisip po ako, sabi ko. Teka muna, Leah Jean. Bakit naman ikaw ba ay hunter? Ha? Ikaw ba ay Yan po yung iniisip ko po naghahunting, pati ibon. Anong klase ibon? Agila ba yan? Ano ba yan? Uwak? Ewan po, yung maliliit po. Kasi sabi ko niya, hindi naman do yan makakatakbo kasi maliliit pa lang. Sabi ko, alin yan? Sabi ko, may trabaho ako. Sabi ko, nagluluto ako kasi malapit na yung kainan ninyo. Sabi ko, malapit na yung hagdan. Mary Tapos Jean. po yun po. Leah Jean. Nagalit po siya.
Sige, Tolben. Ay, alam mo, siguro naawa ko sa iyo, pero sa awa ko may halong galit. Pagdasal mo, wag na magising yung mag-asawa na yan. Ay, mabuti pa. Diretso na. Ay, mas maganda. Mario Jose, Oo. nakakaawa. Anyway, Lea Jean, sandali lang. Abay, alam mo, Tolben, tinatawagan natin yung ahensya na may hawak kay Lea Jean, ang LAQ, Recruitment Agency. Pero, nagsara na raw ito ayon sa records ng POEA. Naku, kawawa So, nag-LQ na ang mga hinayupak na ito. Nawawala. But anyway, sinubukang tawagan ng OWA pero hindi pa sumasagot. I-endorse na lang natin, Tolben, dahil ngayon ay holiday. Pero, Lea Jean, ganito ha, pangako namin sa'yo, within the week, may kukontak sa'yo na tiga OWA, yung OWA welfare officer mismo dyan sa, kung sa ikay na sa Saudi, tatawag sa'yo dyan para alamin at ikay kukunin dyan sa amo mo. Okay? Kantayin mo yung tawag. Sir, tumawag po ako sa OWA dito sa Saudi po. Pinagpasapasahan po nila ako. Kasi sabi po nila, Hindi, iba yun. Ngayon, nakarating na dito sa Kilos Pronto. Paglalaman nilang nagsumbong ka din sa Kilos Pronto, kikilos na huyan. Dahil kausap na mismo namin dito, yung hepe nila, maging si Secretary Bebot Bello na under ang OWA sa kanya, alam nila na pwede silang matanggal sa trabaho. Okay? Just give us hanggang Friday, hanggang Biyernes, okay? Gagawa natin ang paraan yan. Salamat po. Ay, wag ka muna pasalamat. And anyway, pwede kang tumawag ulit. Pagdating ng Friday, wala pang tumatawag sa iyo, pwede mo kaming balikan. Alright? Opo, salamat po. Pero Mary Jane, alam ko naman kay Tears of Joy yung sa kanya Oo. Pero ganito pa man, bukas na bukas dahil sarado ngayon, dahil Independence Day Independence sa atin. araw ng kalayaan, makakasiguro ka na may tatawag sa inyo bukas. Yan, bukas Alright, na. bukas na bukas. At sisiguraduhin ng Kilos Fronte dahil ang gobyerno, nakikipagtulungan kami, government to government, na papasok dito, okay? Kung hindi ka pinansin ng OWA dyan sa lugar ninyo, dito papansinin ka, kami mismong papapakilos yan, okay? Salamat. Okay, sige, wag ka nang umiyak. Antayin mo na lang, ha? Ipagdasal mo, wag na magising yung amo mo. Yan. Tuluyan ng manigas na yan. Ay, ganda yan. Alright, ikaw naman, Jeneline, alright, antayin natin hanggang Friday, okay? Kung wala pang balita, pwede kang bumalik dito at papaloopin na sisiguraduhin namin. Pero lahat ng kaso na inire-refer namin sa OWA dito ay na-actionan oras mismo. Siguro, ganun talaga, Tolben, Pag alam nila hindi lumapit sa Kilos Pronto, walang media, magpapakaang-kaang yung mga tao doon sa abroad. Anyway, Jeneline, ganun ang gagawin natin, ha? Bigyan mo natin ito hanggang Friday, in fairness. Wala lang pasok ngayon, Lunes, ha? Para baka bukas, matatawagan na siya, and then makibalita ka hanggang Friday sa kapatid mo. Alright? Okay, thank you po. Okay, Jeneline. Here, you don't have to see the sun to discover radiance. You don't have to see color to experience vibrance. You don't have to see smiles to know you're safe. Going home, Masaru? Hi. No. Next time. Arigato. You don't have to see to feel you are home. Nagbabalik ang Kilos Pronto. Balik ho tayo ulit. Public service. Domestic helper sa Saudi Arabia nagpapasaklolo. Pagmamaltrato sa kanya ng kanyang Arabong mabantot na amo, hindi raw niya makayanan. Gamit ng amo, ito'y bilang pamalo, sapatos! Abay, Ang tara. tamama, talagang delayed na nga ang sahod, palagi pang kinukulong sa kwarto. Gusto na lang makauwi dahil tapos na rin ang kanyang kontrata. At nasa studio natin ngayon si Edgarda Cruz, kapatid ni Rabelin Abanes.
anak ng OFW na si Evelyn Abanes. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Alright. Kailan niyo uling nakausap ito? Lunes po. Nung Lunes? Opo. Okay. Ano daw ho? Sinasapatos siya? Opo, pinapalo po ng sapato. Yung pinuforce po niya lagi na tinutulak magtrabaho, masama May raw ang nararamdaman. pakiramdaman. Okay. Ibang klase Tapos ito. po, hindi pinapasweldo. Hindi rin pinapasweldo? Delay. Opo, delay na raw po. Tapos, tatlong 3 Hanggang hours kailan lang pa po yung yung... kontrata? Hanggang kailan pa kontrata niya? July. July po. Itong July pa? Opo, opo. Pero sa OFW, okay na naman finish contract na naman daw siya. Finish contract na. Mhm. Pero, Ayaw pa pauwiin, ayaw pampayagan. okay. Tapos na yung kontrata pero ayaw pang July pauwi. 7. Sa July. Okay. Ano daw ang dahilan kung bakit? Baka gusto siya ng amo niya na talagang Hindi po namin magtrabaho. Pero alam mo kasi, totoo ba ito? Alam niyo, pag ang Arabo gumamit ng sapatos, sinasapatos ka, yun ang sinasabing alang ka, galang-galang sa isang tao. Kaya expression natin dito, sa sapatusin ng isang tao na medyo kalokohan. Pero dito, pag totoong sinapatos ng isang tao, para doon sa kanila yan, walang galang. Pag binato ka ng sapatos tulad ng isang presidente noon, President Bush, abay, malaking insulto yun. Pag binato ng sapatos, walang galang. Kabastos nitong Arabo na to. Nga po. Sus Mario. Arabong lalaki ito, yung amo niya lalaki. Opo. Baka, Yun po ang gumawa. Ha? Yung po ang gumawa sa kapatid ko. Pero ayaw pa siyang pauwiin. Ayaw pa raw pauwiin. Sinubukan natin tawagan itong Shiba International Manpower Services. Abay, ang agency ni Evelyn Abanes. Pero hindi sila sumasagot sa tawag natin. At pero dito man, hindi man kayo sumagot, pag hindi sila sumagot, abay, hindi ibig sabihin tapos na. Madali naman para sa atin. Ito'y sa OWA, no? Pwede natin gawa ng paraan. Sakali, kasi holiday ngayon. Ngayon, ito'y i-broadcast natin. Tulad ng naisa kanina, Tula Erwin. Sakaling hindi natin nagawa ngayon dahil Independence Day, abay, bukas na bukas din. Kasi pasok na, Fiesta Official ngayon, magagawan ho natin ang paraan to. Bukas na bukas din na gagawin namin, priority na kayo. Opo. Kaya ibig sabihin, kasi eto hong parte na to na nakaabot na sa amin, pakikilusin din namin dahil nakikipagtulungan sa atin yung OWA rito. Mrs. Okay? Salamat. Huwag na ho kayo mag-alala. Kaya hayaan nyo lang ho. Mag-aantay na lang ho siguro kayo. Isang tulog lang to. Bukas na bukas. Opo. Okay? Marami pong salamat. Alright? Huwag na ho kayo mag-alala, ha? Opo. Para siguro tayo dyan. Sige po. Alright, samantala mga ka-KP, araw ho ng kalayaan ngayon. Kasabay ng paggunita natin sa malagang araw na yan ay ang isinagawang flag racing sa Luneta Park at sa Kawit, Cavite. Kung paano nakaisa ang kagawaran ng turismo sa pagdiriwang ng ating Independence Day, panoorin po sa report na ito. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfateo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang balita tungkol sa turismo ng bansa. Today marks the 119th anniversary of the Philippine independence. Bukod sa pagbibigay pugay sa watawat na Pilipinas, ginugunita rin ang kagitingan ng ating mga bayaning nagbuwis ng buhay, matikman natin ang matamis na kalayaan. Pinangunahan ni Vice Presidente Leni Robredo at Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang Independence Day celebration sa Rizal Park. Na dinaluhan ng ilang mga government officials at maging mga local participants. Kasabay nito, ang pagwagayway sa watawat ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng bansa tulad sa Kawit, Cavite, na pinangasiwaan naman ni Senador Panfilo Ping Lacson at sinaksihan ng Department of Tourism. Nag-alay din ng bulaklak sa dambana ni General Emilio Aguinaldo na unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dito sa Aguinaldo Shrine, unang idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol noong 1898. At para gunitain ang historic milestone na ito, itinataas at binibigyang pugay taon-taon ang watawat ng Pilipinas na simbolo ng ating kasarilan. Kasunod nito ang pagtugtog ng lupang hinirang na ating pambansang awit. Ang taon-taon
araw nating paggunita sa Araw ng Kalayaan ay nagpapa-remind sa atin ng mga sakripisyo na isinagawa ng mga bayaning Pilipino sa ating kasaysayan para patuloy nating makamtan ang kalayaan at ang kapayapaan sa bansa. Bukod sa paggunita sa kalayaan ng bansa, ipinagdiriwang din sa araw na ito ang anibersaryo ng ating national flag. Personal na iginuhit ni Aguinaldo ang disenyo ng ating watawat sa Hong Kong kung saan siya na-exile at kalaunay dinala kay Marcela Agoncillo o Roselang Bubog na isang revolusyonaryo. Umabot ng halos 5 araw bago natapos ang bandila na gawa pa sa pinakamagandang seda. Sa bisa ng Executive Order No. 179 na pinirmahan ni Presidente Fidel Ramos noong 1994, taon-taong inobserbahan ng Flag Day sa bansa mula May 28 hanggang June 12. Isa rin sa highlights sa araw na ito ang pagdiriwang ng anibersaryo ng ating pambansang awit o mas kilala bilang Lupang Hinirang na binuo ng kompositor na si Julian Felipe. Una itong tinawag na Marcha Nacional Filipina at nilapatan ng tula na isinulat ni Jose Palma noong 1899. Ilang dekada man ang lumipas hanggang ngayon ay atin pa ring tinatamasa ang kalayaang humubog sa ating pagkatao. Isang malaking bahagi ng kasaysayan na kailanmay hindi mabubura sa puso't isip nating mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfo Teo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang balita tungkol sa turismo ng bansa. Alright, dire-diretso po tayo dito sa Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV4 at live din po tayo sa Facebook. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si Secretary Silvestre Bello III ng Department of Labor and Employment. Rekta na ho tayo. Yan, mas maganda. Diretso na tayo mismo kay sa kalihim. Good afternoon, Secretary Bello, sir. Maayong hapon. Good. Mayong hapon, Erwin. Huwag kauban na to, si Tolben. Isa? Si Tolben, si Kuya Ben. Ben. Oy, kumusta, Secretary? Happy Independence Day. Oh. Sir, pasensya na. Oh, ganun ba? Okay, sir. Bibilisan na lang natin, sir, para kay baka maya marami pa kayong ginagawa diyan. Ilapit lang namin, sir, itong isang dalawang kaso ng OFW. Itong si Lea Jean Mosquera, hindi pinapasahod, namamaga yung kanyang paa, abay napakadaming trabaho, pati trabaho na panghuhuli ng ibon, hindi niya naman trabaho, pinapahuli siya ng ibon. Gusto nang umuwi, Secretary, ayaw pa uwiin. Dapat asikasuhin ng aming labor agency yan. Saudi. Sa Saudi, sir, pero ang problema, lumapit na yata siya, sir, hindi siya pinansin. Naku, delikado to. Kaya, alam mo, Sek, ikaw na lang talagang last request namin. Ayaw namin tumawag sa'yo, pero dahil may mga matatanggal pa sa trabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan malaman ko yan. Oy. Warningan natin, severe warning. Baka kakawawa naman. Warning muna, Sek, warning muna. Huwag mo na tanggalin. Sek. Pero kung nahirapan yung ating kababayan na OFW, dapat in-inform na yun. Okay, sir. Talagang severe warning yan, ha? Okay. Sir, ito naman, sir, ang isa. Dalawa to, sir. Isa naman, Secretary, si Evelyn Abanez, sinasapatos ng amo. Kapag nagalit kasi, top-finish contract na, ayaw siyang pauwiin, dinidelay ang sahod, at pagkatapos, sinasapatos pa. Tinatamaan ng takon sa ulo pag tuwing nagagalit yung amo. Kaya ito naman, sir, pangalawa ho to. Again, nilalapit natin sa Saudi rin. Dapat hindi natin pinababayaan na atin yung ating kababayan. Yes, yes. Trabaho natin yan. Kaya, Erwin, at saka din, kung maibigay niyo sa akin ang pangalan ng yes, ibibigay namin, sir. Tao namin doon sa Tola, kung saan doon, kung Gavian ba, o di sekretary si Atashi. Ibigay niyo sa akin ang pangalan para magkatawa. Sir, ang nilalapit namin yung mga kababayan natin, OFW, hindi yung empleyado mo na sisibakin mo. Hindi po.
Yung nalapit namin, sir, katong duha ka. OFW kinahanglan na makauli. Dili katong labor officer nimo. Isibakin. Hindi kayo sa akin ang pangalan. Okay. Opo. Para katulungan natin na makauli. Ayon. Yes, sir. Ay, daghang salamat in taon, sir. Opo. 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 Anyway, sir. Happy Independence Day, sir. Yan sila. Ulan doon ako, ha? Okay, sir. Okay. Hintayin daw. Hintayin daw, IB. Ibigay ka agad. Kaya ayaw kong tawagan eh. Ay, sanabi ko naman sa'yo, maninibak na naman yun eh. Wala na tayong choice. Pag sinibak mo, baka wala naman tao na matitira mo. Kasi nga naman, nainis ako doon sa sinabing lumapit na, hindi siya pinaikot-ikot lang. Bigyan ng talagang warning, one more time. Next time, paalala mo, wag muna natin tawagan. Last emergency na lang pagka kailangan tawagan si Secretary. Pag sinabi mo yan, marami. Sisibakin agad eh. Sisibakin. Sinong papalit doon? Di ba? Baka mahihirapan nung kayo. Independence Day ngayon. Relax muna. Makakatulong yan. Yan ang panghuli na lamang, direct. Ipaalala mo, panghuli na lang. Kayong dalawa kasi, wag agad sumbong agad eh. Kaya naman. Kasi may masisibak na. Baka ngayon kumakain-kain pa ng mga halal yung labor attaché. Hindi niya alam, bukas masisibak na siya. Okay. Here, you don't have to see the sun. To discover radiance. You don't have to see color to experience vibrance. You don't have to see smiles to know you're seeing. Going home, Masaru? Hi. No. Next time. Arigato. You don't have to see to feel you are home. Bueno, dire-diretso po ang Kilos Pronto ngayong araw ng kalayaan, ika-119 na taon na po na malaya ang Pilipinas. Nagbabalik po ang programang ito, Pensyon sa SSS ng Yumaong Ama. Hindi makuha-kuha ng pamilya. 1 taon na raw nakatenga ang nasabing pensyon sa ahensya. Lagi lang daw silang pinababalik-balik ng mga tauhan ng SSS sa main office pa. Naku, aray ko. Ayon daw sa isang staff na kanyang nakausap na si Vivian Victor, wala na siyang kulang na dokumento. Ibig sabihin, pwede nilang makuha ang death claim ng kanyang ama. Pero hanggang ngayon, awa ng Panginoon Diyos, nakatenga pa rin ang application sa SSS. Yung nagpapalo-up dati, Tolben, nakapatid niya. Abay, yumao na sa kakapalo-up. Jesus Maria Joseph. Kailangan pa siguro, isa pa siguro. Kasama natin sa studio ngayon si Mang Eliseo Datuin. Magandang hapon sa iyo, Mang Eliseo. Magandang hapon din po, Sir Win. Alright. So, ibig mo sabihin, kompletos rekado sa lahat ng papel, sabi ng SSS, okay na? Ang nasabi po ni Miss Vivian Victor nung February 7, wala na pong kulang. Okay. Ito na lang pong affidavit na iri. Basta natapos po ito at nadala ninyo, i-interviewin ka na po, yun ang sabi. Anong affidavit ba ito? Yung doon po sa pangalan, dahil yung nailagay ng ama namin, yung aming mga Elias ang nailagay. Alias? O, kaya nagpagawa po kami ng yung Elias at saka Eliseo, isang tao. Kumpleto na po yun. Ay, ikaw yun, Elias, ang nilagay, Eliseo. O, tsaka isang kapatid ko po, Virgil, Virginia yun. O, isang tao rin po. Tapos na po ang aming nagawa na. Nagawa na. Ano sabi ni Miss Victor? Ay, nung bumalik po kami, nung April 26, hindi ho si Miss Victor ang nakausap namin, itong Perla Sarte. Perla naman? Alas 8 na ng gabi nung kami may interview. Sos Maria Joseph. Tapos, ano sabi na naman? Nagalit po, kasi naghahanap na naman ng mga papeles. Nagsusulat na naman. Sabi, umihingi ako ng konting pagpapaliwanag. Ang sabi sa akin, huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita. Hindi po ako makapagsalita. Makapangyarihan sila ay. Tapos,
Kasi gusto ko sana ipaliwanag yung napag-usapan namin ni Miss Vivian Victor nung February 7. Huwag ka magsalita, sabi gano'n sa akin. Anyway, sir, ganito na lamang, hindi naman ho lahat ng mga tao sa SSS, lagi mainit ang ulo. Nasa linya po ng aming telepono, si Miss Lilibet Suralbo, ito hindi ang head ng media affairs ng SSS. Ito, sir, cool to. masking alas 2 ng umaga kayo magkwentuhan. Walang problema rito. Hindi ka sasabihan na tumahimik ka dyan. Hindi. Sasabihin pa ni Ma'am Suralbo, magsalita ka pa. Nakasmiling face pa. Magandang gabi, Ma'am Lilibet. Yes, magandang Pakita mo. Yes, magandang hapon, Sir Erwin. Sa tono pa lang. Meron tayong complainant dito, si Mang Eliseo, Ma'am Lilibet. Isang taon na yung kanyang kapatid unang nagpapalop ng death claim ng tatay niya. Kinamatayan na rin ng tao, so siya na ngayon na nagpapalo up ng death claim. Nakuha na nilang burial. Pero yung, yung lump sum death claim, dahil hindi pa rin nagpipensyon ito, ang dami rin pasikot-sikot at ang daming papel na hinihingi. Sino naghihingi, sir? Yun pong pinakahuli, itong si Perla Sarte, hindi ako binigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Perla Sarte, ma'am, ang daming dokumento, kulang na lang pati yung sedula ni Emilio Aguinaldo hahanapin sa kanya, ma'am. Siguro, masapot siya matingnan o makausap ko yung mga taong nabanggit para kung ano yung site nila tungkol sa ginawang pagsasalita doon sa ating mga claimants, mga makikita. So siguro, nagkakaroon lang namin din sa pag-uusap nila. Ang alam ko, kailangan dyan, kasi lang siyam yan, so ibibigay lahat yan doon sa beneficiaries ng kanilang ama, sa mga anak na nakalista. Siguro nagkaroon ng problema doon sa mga pangalan niya. Yun yung nasabi, puro alias yung nailagay. So, kailangan natin talaga kung ano yung papel. Ibigay na raw, Ma'am Lilibet, yung may affidavit na nagpapatunay na sila nga yun. Kagaya yung Elias, Eliseo, siya nga raw yun. Yung Virgil, Virginia raw. May affidavit na nagpapatotoo na yun. Pero kulang pa rin daw. Ibang tao na naman nung kausap niya si Miss Victor, affidavit na hinahanap. Pagbalik niya, hindi na si Victor, sino na yung kausap po ninyo? Perla Sarte. Si Perla Sarte na, iba naman ang sinasabi. Oo. Padiliman po yan sa SSS. Sa main office po. Sa main office daw. Ganito na lang siguro, ma'am. Kausapin ko muna din. Yes, punta sila. Papunta siguro, mas maganda, kausapin niyo muna si Ma'am si Mang Eliseo sa opisina niyo. Ano po, bukas? Yes, sir, yes. Ayan, bukas. Bang ipaliwanag muna yung kung bakit alas 8 na ako na alas 8 ng gabi ako na interview kasi ayaw nga akong pagsalitain. Gusto ko lang po ipaliwanag na umalis po kami sa Santa Cruz, Laguna alas 3:30 na madaling araw. Dumating po kami ng SS alas 7 ng umaga ang haba ng pila. Ang numero ko 137, nagalit. Dapat kayo, maaga kayo, ginagano yung papel. Makatarungan ba yun, ma'am? Ganito na lang, sir. Sir. Iyan mo ko yung sa akin ng pinaka-hepe. Sige po. Ma'am Lilibet, ganito na lamang. Ano po? Sigurado, pag ikaw pumunta sa office ni Ma'am Lilibet, wala nang numero. Wala nang 1 to 37. Wala na yan. Number 1 lang lagi. Ma'am Lilibet, papuntahin na lang namin sa iyong tanggapan para makausap mo rin siya. At makausap mo yung mga nakausap niya, Ma'am Lilibet. Okay, sir. Okay. Maraming salamat, Ma'am Lilibet Suralbo. Bukas po, papuntahin namin siya sa inyong tanggapan. Maraming salamat, Sir Erwin. Mang Eliseo. Okay, Eliseo. Dito po walang numero doon sa office ni Ma'am Lilibet, ha? Official po siya doon, ano? Okay. Mang Eliseo, naibsan ba yung galit mo ngayon? Hindi na po pwede sa atin yan, ha? Okay na sa'yo. Ang number lang doon, walang 0, 1 lang. Walang 2. Wala. Ang ikinasasama number ko lang 1, talaga, second to none. Sir Ben, yung hindi man lang ako binigyan kahit na 20 segundos na paliwanag. Di bale. Doon sa sobrang paliwanag na magtasawa ka sa pagpapaliwanag na doon lahat. Okay? Sa Lunes po, bukas po. Bukas. Papakinggan ka dahil sila po ay nasa media affairs. Sila po itutulong kaibigan ho namin yan. Ano po, kasangga natin. Ay talagang pinalalaya kita doon sa sinasabing matagal doon sa sa iyong puot at galit. Ngayon, malaya ka dahil Independence Day. Siguradong pakikinggan ka. Okay? Salamat po. Nakakwento.
don't have to see color to experience vibrance. You don't have to see smiles to know you're safe. Going home, Masaru? Hi. No. Next time. Arigato. You don't have to see to feel you are home. Bueno, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Bago tayo magtapos, good news muna. Yeah. Nasa studio ngayon si Gina Sederio para magbigay ng update sa inilapit niyang reklamo sa amin. Kung matatandaan po ninyo, 17 ng Mayo nang lumapit siya sa Kilos Pronto, nais niyang bawiin ang in-advance niyang amortization payment na 500,000 pesos sa house and lot na kinuha niya. Pangako raw kasi ng kanyang ahente ng PA Properties ng Novista Homes, bababa ang presyo ng kanyang monthly payment kung mag-a-advance siya. Ayun. Pero ang siste, hindi ito natupad. 18 ng Mayo, Kilos Pronto naming sinamahan si Gina Sederio sa tanggapan ng HLURB upang idulog ang kanyang isinumbong. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Gina. Magandang gabi naman po. Okay, ano na po ang update sa reklamo mo? Nagpapasalamat po ako kasi na-actionan kagad po yung reklamo. Naibalik na sa iyo? Opo, nandiyan na po ang cheque. Aba, kalain mo nga naman yun. Kaya po Sir Ben, tsaka Sir Tol po, Sir Erwin, nagpapasalamat po ako dahil mabilis po ang action. Pagpunta po namin doon, naibigay kaagad po ang cheque. Maganda siguraduhin mo na encash mo. Oo, kasi baka mamaya, talbog pala yun. Magaya yung isang reklamo sa amin dito. Binigyan sa pambayad ng SSS, puro talbog pala. Ipakas mo muna. Pag na-cash na yan, pag nag-clear na yan, iyan, sigurado na tayo. Sigurado na. Okay. Bukas po. Ayun, okay na yan. So, anyway, tawag mo na lang, Apa. Boss Erwin at saka Sir Ben, okay na. Okay, napakas ko na. Hindi talbog. Hindi talbog. Mahirap kasi pag talbog eh. Diba? Anyway, ma'am, kami ho'y natutuwa din. Ano po, na kayo ho'y lumapit dito sa amin. Kami naman ho rito, kaya nga po, we live by our name na Kilos Pronto na po. Pag may lumapit dito, kaya agad hong ina-actionan. Hindi pa mga nagpapaligoy-ligoy pa, nagpapaka. Kaya lahat ng tao dito, seryoso eh. Pag pumasok ka sa labi, nakasimangot lahat dahil nagmamadali. Mabangga ka dyan, pagpasensya mo na kasi nagmamadali yung mga tao. Kaya po inuulit ko po, Sir Erwin, Sir Ben, nagpapasalamat po ako. Pag nakas mo yan, nakas tulad nung kaninang nauna sa'yo, binilang yung pera sa harapan mismo ng reklamo. Pero pag cheque pa lang yan. Pag cheque pa lang, umpisa pa lang yan. Pag medyo naayos niyan, wala nang kalbaryo. Kasi meron kapareho niya, binigyan ng cheque, tumalbog. Pa. Ang daming cheque binigay. Tuwan-tuwa pa siya. Sabi ko, naku, ang dami nito. Yung pala lahat talbog. Nung malaman na Kilos Pronto, nandiyan naman yung mabangis na si Tol Erwin. Ako naman yung berdugo. Tingin nila, ewan ko kung bakit ganyan ang dating ko. Bayad agad. So ngayon sigurado na tayo dyan. Anyway, ako naman, Tol Erwin, sasabihin natin sa mga nanonood sa amin sa ibayong dagat. Lalo-lalo na ho, doon ho sa Middle East, sa Kingdom of Saudi Arabia. Marami ho kaming natatanggap ngayon ng mga sumbong diretso sa aming Facebook page at sa mga pages ho na ito'y nasa BMUI, Bitag Media Unlimited Incorporated. Inuuna ho namin yung mga first priority, yung mga nahalay, yung mga inabuso, sinaktan, hindi pinapakain, hindi binibigay ang sweldo. Priority number 1. Priority number 2, yun hong pinagbabantaan, manyakin, ayaw pasweldo, dinidelay, kuminsan tinatangkang saktan, second priority. Yung mga iba naman, pag medyo nahihirapan sa trabaho, kung ano, medyo mahirap ng trabaho, third priority yun. Kahit na ho yung sinasabing fourth priority na medyo ito ho'y pumunta ng illegal, tinutulungan natin yan. Ito ho yung saysay ng sinasabing Kilos Pronto Integrated Hybrid Public Service. Yun. Nililinaw natin na parang walang pinipili. Wala. In short, kahit ano yung prioridad mo, walang pinipili rito. Nalungkot ka, nagsisisi ka, tikay pumunta ng Saudi, nasa listahan ka pa rin namin. Kasama lahat yan. Hindi po namin, hindi pinapabayaan ng Kilos Pronto yung inyong problema.
At para doon sa iba pang Luzon, Visayas at Mindanao, hindi lang ho puro sumbong OFW. Natural yung mga sumbong PRAMD. Yung mga mababahong poultry dyan, babuyan, yung mga tubig na parang akala mo kulay kape. Yung ibang mga tulay na hindi na pinaayos, mga malubak na kalansangan, at ano pa mang sumbong mula sa probinsya to Erwin. At saka ganun din sa metro, yung mga abusado at saka medyo mapabaya sa kanilang mga tungkulin, ipakilos pronto. Yung mga chismis ng chismis sa ahensya ng gobyerno, naroon ka na sa harap nila. Nagpapaypay pa na gano'n, tapos parang galit na galit. Anong kailangan mo? Ma'am, ganito. Mamaya, sandali lang. Alam mo, Mari, ganito, gano'n, may chismis na chismis. Pwede niya rin po isumbong dito. Yung mga medyo nget pa na gusto pang gumanda. Nako! Kahit make-up ng make-up sa lahat ng salamin, kahit na anong masilya mo sa mukha mo, pangit na yan, ayusin mo muna yung nakapila. Ngayon, pag napagsilbihan mo yun, maganda ka. Eksakto. Yan, di ba? Oo. Kahit hindi nagaganda yung mukha mo, pero yung puso mo naman, yung kalooban mo gaganda. Machichismis ka, sabi, napakaganda, busilak ang puso. Pero nasa talata yun, di ba? Nasa, engineer yung ating, kuha natin dyan, ikatlong talata na ayon kay Duterte, 27 hanggang 29, basa. I do not want to see the Filipino queuing outside. Ayaw ko yan. Especially yung mahirap. Kita mo yan? Yan. Narinig mo, kung sino ka man, na pinapapila yung mga tao. Ayaw ni Manong Digong, nasa sulat yan, nasusulat na. At pinatotohanan niya pa yan sa unang aklat, chapter 3, verses 9 to 14. Basa. Malasakit, tunay na pagbabago, tinud-anay ang kausaban. Ayun. Kaso Bisaya po yung ita-translate muna natin yung totohanan daw yung sinasabi. Ay, lahat ng yan, sinasabi ho namin, hindi lang ho pang Luzon ang kilos pronto. Hindi lang ho pang Visayas. Hindi lang ho pang Mindanao. Kahit saan pa kayo, pag mga Filipino ho kayo, sa East Asia man yan, saan man, sa Middle East, pag may sumbong ho kayo, pag nakaabot ho sa amin, kikilos ho kami dyan. Ayun. You can take it to the bank. Itaga nyo sa Bato. Hindi kasama si Gerald Bato. Ito'y kilos pronto lamang. Usapan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at isyong kinakailangang solusyonan, ang serbisyo pampubliko dapat kilos pronto.